Magandang umaga sa iyo, Ate Che. Ako si Ma'am Rebecca, isa sa mga guro at tagapayo dito sa pampublikong mataas na paaralan sa aming bayan sa Tarlac. Sa loob ng maraming taon, nakagisnan ko na ang lugar na ito ay puno ng tawanan, sigla at payapang pag-aaral. Kilala ko ang halos lahat ng mga mag-aaral, mababait, magalang at masikap. Ngunit hindi ko makakalimutan ang araw na iyon kung kailan tila na puno ng kadiliman at lagim ang aming dati payapang silid-aralan. Kabilang sa mga estudyanteng inaalagaan at itinuturing kong parang sariling mga anak, sina Grace, Mary at Laika, na pawang nasa ika-4 na taon na. Sila ang mga huwarang bata, laging nakangiti, masunurin at walang ibang inaatupag kundi ang kanilang pag-aaral. Si Laika pa nga ang pinakatahimik at pinakamabait sa kanilang tatlo. Kaya naman gulat na gulat at pangamba ang aming naramdaman nang biglang magbago ang lahat sa loob lamang ng isang saglit. Nagsimula ang bangungot habang nasa klase kami. Bigla na lamang silang napaupo ng tuwid, saka nanlaki ang mga mata na tila nakakita ng hindi namin nakikita. Mga bagay na walang ibang nakikita kundi sila. Sumigaw sila ng ubod lakas, mga salitang hindi namin maintindihan. Mga wikang tila galing sa ibang panahon o mundo. Ito ay mga salitang puno ng galit, poot, at sumpa. Binibigkas ng mabilis at sabay-sabay na parang maraming boses ang lumalabas sa kanilang lalamunan. Sinubukan ko silang lapitan at kausapin, ngunit parang hindi nila ako nakikilala. Ang kanilang mga tinig ay hindi na boses ng mga kabataan, kundi tila garalgal at malalim na tunog ng mga nilalang na puno ng kasamaan. Ngunit ang higit na nakapangilabot ay ang lakas na biglang sumapit sa kanila. Ang tatlong payat at mahihinang kababaihan ay biglang nagkaroon ng lakas na higit pa sa 10 lalaki. Kahit tawagin namin ang mga malalaking gwardiya, mga kapwa ko guro at iba pang kawani upang sila ay mapigilan at mahawakan, hindi ito nakapagtibay. Kapag hahawakan sila, parang binabato mo ang bakal, matigas, matibay, at mainit ang balat. Sa isang iglap, itatapo nila palayo ang sinumang lalapit, na parang mga magagaan na laruan lang kami sa kanilang paningin. Kahit 10 matatapang na lalaki pa ang humawak sa kanilang braso at binti, itataboy at ihahagis nila ito ng walang kahirap-hirap. Subalit kay Laika, doon nakita namin ang pinakamatindi at nakakatakot na pangyayari, na hindi ko makakalimutan habang buhay. Habang pilit siyang pinipigilan ng ilang matatangkad na lalaki at nakahiga siya sa sahig, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. At sa harap ng aming mga nanlalaking mata, unti-unti siyang umangat mula sa sahig. Lumutang ang kanyang buong katawan ng ilang talampakan ng taas, nakabitin sa ere, na parang may nagbubuhat sa kanya mula sa itaas, o hinihila pabalik ng isang puwersang hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nagbabaga. Kulay pula at itim, nakatingin sa amin na parang gustong lamunin kaming buhay. Nagsasalita siya ng mabilis, napakarami at magulo ang sinasabi. Mga bagay na hindi niya dapat alam, mga sikreto ng mga tao sa paligid, mga kasalanan ng mga nakatayo, at mga babalang nakakapangilabot. Ang dating mahinhin na si Laika ay naging isang nilalang na puno ng poot at kapangyarihan. Nagkagulo ang buong paaralan. Ang ibang mga estudyante ay nagsitakbuhan, umiiyak at sumisigaw dahil sa takot. Habang ang iba naman ay nakatigil sa kanilang kinatatayuan dahil sa labis na sindak. Asama ni Ma'am Joy, kapwa ko guro, kami ay pawang nanginginig at hindi alam ang gagawin. Bilang kanilang tagapayo, nadurog ang puso ko sa nakikita ko. Ang mga batang aking inaalagaan ay nagdurusa at inaalipin ng masama. Agad kaming tumawag ng tulong sa mga pulis. Dumating sila na may kasamang ilang sasakyan, puno ng kumpiyansa na kaya nilang pigilan ang mga ito gamit ang batas at lakas ng tao. Pero sa harap ng kapangyarihan ng kadiliman, naging walang silbi ang lahat. Kahit ilang pulis pa ang sabay-sabay na humawak sa mga kamay at paa nina Grace, Mary at Laika, parang wala silang bigat. Isang iglap lang at itinaboy silang lahat palayo.
Walang nagawa ang batas at lakas ng katawan laban sa mga espiritong sumasakop. Dahil sa kawalan ng magawa, ipinatawag din namin ang isang pari kasama ang kanyang mga sakristan. Dala nila ang banal na tubig, ang krus at mga banal na aklat. Sinubukan nilang paalisin ang masasamang espiritu. Wisikan niyo ng banal na tubig ang utos nila. Nagdasal sila ng taimtim at binuhusan ng mga bata. Ngunit tila lalo lamang silang nagalit. Tumawa ng nakakakilabot ang mga bata. Parang nilalaro lamang sila ng masama. Ang banal na tubig ay parang tubig na gripo lamang sa kanila. Hindi sila tinablan at lalo lamang silang naging marahas. Sa huli, lumapit sa akin ang pari at umiling. Habang nanginginig, Ma'am Rebecca, lampas na sa aking kakayahan ito. Hindi sila karaniwang mga espiritu. Halos mawala na kami ng pag-asa. Nakita namin na ang mga bata ay unti-unti nang hihina at nang hihina dahil sa hirap ng dinaranas nila. Doon pumasok sa isip ko si Pastor John, isang misyonaryong pastor na may hawak ng simbahan sa Paniki, Tarlac. Kilala ko siya bilang taong puno ng pananampalataya, laging naglilibot upang magbahagi ng salita ng Diyos, at kilala rin sa kapangyarihan ng manalangin. Agad ko siyang tinawagan habang nanginginig ang buong katawan ko. Pastor, may 3 bata po dito sa aming paaralan na sinapian ng masamang espiritu. Tulungan niyo po kami? Parang wala ng pag-asa. Ang sabi ko sa telepono, halos napapaluhan na. Nasa kanyang opisina noon si Pastor John, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Bago siya umalis, nakayuko siya at nanalangin ng taimtim. Humihingi ng lakas at gabay sa Panginoon, at isinusuko ang lahat ng laban sa kanya. Alam niyang hindi ito laban ng tao, kundi laban sa mga espiritu ng kadiliman. Pagdating niya sa paaralan, bumaba siya mula sa kanyang sasakyan, at nagsimulang lumakad papunta sa kung saan naroon ang mga bata. Bago pa man siya makalapit ng lubusan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang mga sigawan, ang mga nakakatakot na galaw, at ang ingay na galing kina Grace, Mary at Laika ay biglang humina, hanggang sa maging katahimikan. Tila ba naramdaman ng mga masasamang espiritu ang pagdating ng isang taong may dalang liwanag na hindi nila kayang harapin. Ang hangin sa paligid ay parang tumigil din sa pag-ihip. Pagkalapit ni Pastor, kalmado lamang siya. Walang takot sa kanyang muka, puno lamang ng awa at matibay na pananampalataya. Tinitigan niya ang mga bata, at kahit na nanlilisik ang kanilang mga mata, nagbabaga ang tingin at tila gustong sumalakay at pumatay. Hindi siya nagbatibag. Hindi siya natakot sa mga panlilinlang ng demonyo o sa nakakatakot nilang anyo. Alam niyang mas makapangyarihan ang Diyos na kanyang sinasamba. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay sa mga bata. At sa tinig na matatag, malakas, at puno ng kapangyarihan, siya ay nagsalita. Sa pangalan ni Jesus, na tumubos sa lahat ng kasalanan, inuutusan ko kayo na umalis sa mga katawan na mga batang inalipin ninyo. Sa pangalan ni Jesus, bumalik kayo sa lugar kung saan kayo nababagay. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Ulit-ulit niya itong binigkas. Bawat salita ay parang kidlat na tumatagos sa kadiliman. Nakita namin kung paano nagpumiglas, sumigaw, at gumawa ng mga nakakilabot na tunog ang mga nilalang sa loob ng mga bata. Lumalaban, ngunit unti-unting napipigil ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Maya-maya pa, biglang kumalma ang lahat. Ang mga mata ni na Grace, Mary, at Laika ay bumalik sa dati, malinaw at payapa. Bumagsak sila sa sahig, pagod, hilo, ngunit ligtas. Ang una nilang sinabi ay humihingi ng tubig. Parang galing sila sa mahabang paglalakbay sa madilim na lugar. Labis na namangha ang lahat ng nakasaksi, pati na ang pari na naunang tumating. Mula noon, tinanggap namin si Pastor John bilang espiritual na tagapayo ng aming paaralan. Madalas siyang dumalaw, nagsagawa ng mga pagsasanay, at itinuro sa amin ang salita ng Diyos upang magkaroon kami ng sapat na panangga laban sa masama. Sa loob ng ilang linggo, kami ng aking mga kapwa guro ay masusing binantayan
at inalagaan sina Grace, Mary at Laika. Dahan-dahan silang nakabawi, bumalik sa kanilang dating masiglang kalagayan, at muling namuhay ng payapa at normal. Ngayon, matagal na ang nakalipas mula sa pangyayaring iyon na tinawag na ng marami bilang ang pag-angat. Ngunit hindi ito malilimutan ng sino man sa amin. Mula noon hanggang ngayon, wala nang ibang estudyante pa ang nakaranas ng ganoong pangyayari. Ang aming paaralan ay nanatiling ligtas at payapa, sapagkat natutunan namin ang pinakadakilang katotohanan na aming dadalhin hanggang sa aming pagtanda. Na sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan kaming lahat na magtagumpay laban sa anumang kasamaan at lagim.